Magandang araw mga ka-MC! Sa Pilipinas, normal na bahagi na ng ating araw ang pagtawid sa mga tulay. Mula sa pagpasok sa trabaho at paaralan hanggang sa pagdadala ng mga produkto sa iba't ibang lungsod at lalawigan, madalas natin silang nagagamit nang hindi man lang napapansin. Ngunit sa likod ng bawat tulay ay isang napakahalagang papel, ang pag-uugnay sa mga tao, komunidad at kabuhayan sa isang bansang binubuo ng libo-libong isla. Ang mas nakakabilib pa mga ka-MC, ang ilan sa mga tulay na ito ay hindi lamang ordinaryong daanan, kundi mga higanteng ekstruktura na umabot sa haba ng ilang kilometro. Ang mga ito ay bunga ng makabagong engineering, bilyon-bilyong pisong pamumuhunan at maraming taong pagpaplano at construction. Sa video na ito, kilalanin natin ang 10 pinakamahabang tulay sa Pilipinas at alamin kung paano nila binago ang transportasyon at pag-unlad ng bansa. Number 10, Macapagal Bridge. Hindi man ito ang pinakakilalang tulay sa bansa, malaking papel ang ginagampanan ng Macapagal Bridge sa pag-unlad ng Caraga Region. Ang tulay na ito na may habang humigit kumulang 880 metro o 0.88 kilometers ay matatagpuan sa Butuan City, Agusan del Norte at tumatawid sa malawak na Agusan River. Itinayo ito bilang alternatibong ruta upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa mas lumang Magsaysay Bridge. Bago maitayo ang Macapagal Bridge noong 2007, halos lahat ng sasakyang bumabagtas sa Butuan ay dumaraan lamang sa iisang pangunahing tulay. Dahil dito, madalas magkaroon ng matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko, lalo na sa mga oras ng kasagsagan ng biyahe. Nang mabuksan ang bagong tulay, mas naging mabilis ang paglalakbay ng mga residente, turista at negosyante sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region. Sa paglipas ng mga taon, naging mahalagang bahagi ito ng pag-unlad ng Butuan City. Hindi lamang nito pinapabilis ang transportasyon, kundi sinusuportahan din nito ang paglago ng negosyo at turismo sa lugar. Hanggang ngayon, isa itong mahalagang infrastruktura na ginagamit ng libo-libong motorista araw-araw. Number 9, Marcelo Fernan Bridge. Sa tuwing may eroplano na lumalapag sa Cebu, isa sa mga unang malalaking infrastruktura makikita ng mga pasahero ay ang Marcelo Fernan Bridge. May haba itong 1.25 kilometers at nagdurugtong sa Mandaue City at Lapu-Lapu City sa Cebu. Bago ito tawaging Marcelo Fernan Bridge, mas kilala muna ito bilang Second Mactan Bridge dahil ito ang ikalawang tulay na nag-uugnay sa mainland Cebu at Mactan Island. Binuksan ito noong 1999 upang makatulong sa pagluwag ng trapiko sa mas matandang Mactan-Mandaue Bridge. Dahil sa modernong cable stay design nito, mabilis itong naging isa sa mga pinakakilalang tulay sa bansa. Mahalaga rin ang papel nito dahil ito ang isa sa pangunahing daanan patungo sa Mactan Cebu International Airport, ang pangunahing paliparan ng rehiyon. Malaki ang naging kontribusyon ng tulay sa paglago ng turismo at ekonomiya ng Cebu. Mas naging madali ang pagbiyahe ng mga turista, manggagawa at negosyante sa pagitan ng dalawang lungsod. Sa kasalukuyan, isa ito sa mga pinakaginagamit na tulay sa Visayas at isa ring simbolo ng modernisasyon ng Cebu. Number 8, Patapat Viaduct. May isang kalsadang tila nakabitin sa pagitan ng bundok at dagat sa pinakadulong hilaga ng Luzon, at iyon ang Patapat Viaduct. Ang kahangahangang estrukturang ito ay may habang 1.30 kilometers at matatagpuan sa Pagudpod, Ilocos Norte. Hindi tulad ng karamihan sa mga tulay sa listahang ito na tumatawid sa ilog o dagat, ang Patapat Viaduct ay itinayo sa gilid ng matatarik na kabundukan na nakaharap sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng Maharlika Highway at binuksan noong 1986 upang gawing mas ligtas ang paglalakbay sa lugar na dati ay madalas makaranas ng pagguho ng lupa. Dahil nakataas ang estruktura nito, nabawasan ang panganib para sa mga motorista at naging mas maayos ang koneksyon ng Ilocos Region sa mga lalawigan sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Bukod sa pagiging mahalagang bahagi ng transportasyon,
Isa rin ito sa mga pinakasikat na tourist destination sa Ilocos Norte. Maraming bumibisita rito upang makita ang kahanga-hangang tanawin ng karagatan at kabundukan. Dahil sa natatanging lokasyon nito, madalas tong ituring na isa sa pinakamagandang tulay sa buong Pilipinas. Number 7, Buntun Bridge. Bago pa maitayo ang mga modernong mega bridge sa bansa, isang tulay sa Cagayan ang minsang humawak ng record bilang pinakamahaba sa Pilipinas. Ito ang Buntun Bridge. May haba itong 1.37 kilometers at matatagpuan sa pagitan ng Tuguegarao City at Solana, Cagayan. Tumatawid ito sa Cagayan River, ang pinakamahabang ilog sa buong bansa. Nang mabuksan ito noong dekada 1960, kinilala ang Buntun Bridge bilang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Bago maitayo ang estrukturang ito, umaasa lamang ang maraming residente sa mga bangka at limitadong tawiran upang makatawid sa napakalawak na ilog. Dahil sa tulay, naging mas mabilis at mas ligtas ang pagbiyahe ng mga tao at produkto. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinakamahalagang infrastruktura sa Cagayan Valley. Libo-libong sasakyan ang dumaraan dito araw-araw, kabilang ang mga sasakyang nagdadala ng produktong agrikultural mula sa iba't ibang bayan ng rehiyon. Kahit nalampasan na ito ng mas mahabang tulay, nananatili itong makasaysayang bahagi ng infrastruktura ng bansa. Number 6, Narciso Ramos Bridge. Sa gitna ng malawak na Agno River sa Pangasinan ay matatagpuan ang isa sa pinakamahabang tulay sa Luzon, ang Narciso Ramos Bridge. Ang tulay na ito ay may habang humigit kumulang 1.44 kilometers at nagdurugtong sa mga bayan ng Asingan at Santa Maria sa Pangasinan. Dati itong kilala bilang Asingan Santa Maria Bridge bago ito ipinangalan kay Narciso Ramos, isang kilalang diplomat at ama ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Tumatawid ito sa isa sa pinakamalalaking ilog sa Luzon, kaya napakahalaga ng papel nito sa pag-uugnay ng iba't ibang komunidad sa rehiyon. Dahil sa tulay na ito, naging mas mabilis ang paglalakbay ng mga residente at mas efficient ang paghahatid ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan at sentro ng kalakalan. Sa loob ng maraming dekada, kabilang ang Narciso Ramos Bridge sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Bagamat hindi ito kasing tanyag ng ilang mas bagong tulay, nananatili itong mahalagang bahagi ng infrastruktura ng Pangasinan at isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging mas maayos ang koneksyon ng maraming bayan sa gitnang bahagi ng Luzon. Number 5, San Juanico Bridge. Sa loob ng maraming dekada, kapag pinag-uusapan ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, iisang pangalan agad ang pumapasok sa isip ng karamihan, ang San Juanico Bridge. May haba itong humigit kumulang 2.16 kilometers at nagdurugtong sa mga lalawigan ng Samar at Leyte sa pamamagitan ng San Juanico Strait. Sa mahabang panahon, ito ang kinikilalang pinakamahabang tulay sa bansa bago nalampasan ng mas mga bagong proyekto. Binuksan ito noong 1973 bilang bahagi ng malawakang programa ng infrastruktura ng pamahalaan. Dahil sa tulay na ito, naging mas madali ang paglalakbay at pagdadala ng mga produkto sa pagitan ng dalawang pangunahing isla sa Eastern Visayas. Bago ito maitayo, umaasa lamang ang mga tao sa mga bangka at ferry upang makatawid sa makitid ngunit mahalagang bahagi ng dagat na naghihiwalay sa Samar at Leyte. Bukod sa kahalagahan nito sa transportasyon, isa rin tong tanyag na tourist attraction. Kilala ang San Juanico Bridge sa elegante nitong disenyo at sa tila kurbadang hugis nito kapag tinitingnan mula sa malayo. Hanggang ngayon, isa ito sa mga pinakasikat at pinakamakasaysayang tulay sa buong Pilipinas. Number 4, Panguil Bay Bridge. Isa sa mga pinakabagong engineering marvel sa bansa ay ang Panguil Bay Bridge na may habang humigit kumulang 2.36 kilometers at nagdurugtong sa Tangub City sa Misamis Occidental at Tubod sa Lanao del Norte. Kilala rin ito bilang Panguil Bay Connector Road Project, isang proyektong matagal na hinintay ng mga residente ng Northern Mindanao. Bago maitayo ang tulay na ito,
kinakailangan gumamit ng ferry ang mga biyahero upang makatawid sa Panguil Bay, isang proseso na maaaring tumagal ng mahigit 1 oras depende sa panahon at dami ng pasahero. Sa pamamagitan ng bagong tulay, ang dating biyahe na umaabot ng mahigit 1 oras ay maaari nang matapos sa loob lamang ng ilang minuto. Napakalaki ng inaasahang epekto nito sa ekonomiya ng rehiyon. Mas mabilis nang naihahatid ang mga produkto, mas napapadali ang turismo at mas nagiging konektado ang mga komunidad sa magkabilang panig ng Look. Dahil dito, hindi lamang ito isa sa pinakamahabang tulay sa bansa, kundi isa rin sa pinakamahalagang bagong infrastruktura sa Mindanao. Number 3, Candaba Viaduct. Hindi lahat ng pinakamahabang tulay ay tumatawid sa dagat o ilog. Ang Candaba Viaduct na may habang humigit kumulang 5 kilometers ay isang napakahalagang elevated highway na matatagpuan sa North Luzon Expressway o NLEX sa pagitan ng Bulacan at Pampanga. Ito ang pinakamahabang viaduct sa bansa sa loob ng maraming taon bago maitayo ang mas malalaking expressway projects. Tinayo ang viaduct na ito upang matawid ang malawak na Candaba Swamp, isang lugar na madalas bahain lalo na kapag tag-ulan. Kung wala ang estrukturang ito, malaking hamon para sa mga motorista at transportasyon ang pagdaan sa bahaging ito ng Central Luzon. Dahil nakataas ang kalsada, nananatiling ligtas at tuloy-tuloy ang biyahe kahit sa panahon ng matinding pag-ulan. Araw-araw, libo-libong sasakyan ang dumaraan sa Candaba Viaduct bilang bahagi ng pangunahing ruta mula Metro Manila patungong Hilagang Luzon. Bagamat madalas itong napagkakamalang ordinaryong bahagi lamang ng expressway, isa ito sa pinakamahalagang infrastrukturang tumutulong sa mabilis na paggalaw ng ekonomiya sa Luzon. Number 2, Cebu-Cordova Link Expressway, CCLEX. Kung pag-uusapan naman ang pinakamahabang tulay sa ibabaw ng tubig sa Pilipinas, walang makakatalo sa Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Ang napakalaking estrukturang ito ay may habang humigit kumulang 8.9 kilometers at nagdurugtong sa Cebu City at Cordova sa Mactan Island, Cebu. Nang mabuksan ito noong 2022, agad itong naging isa sa mga pinakamahalagang proyekto sa kasaysayan ng bansa. Dinisenyo ang CCLEX upang mabawasan ang trapiko sa mga lumang tulay na nag-uugnay sa Cebu at Mactan. Dahil dito, mas naging mabilis ang pagbiyahe ng mga residente, manggagawa at turista patungo sa Mactan Cebu International Airport at iba pang pangunahing destinasyon sa lalawigan. Ang matataas nitong mga tore at modernong cable stay design ay ginagawa rin itong isa sa mga pinaka-impressive na tanawin sa Pilipinas. Bukod sa pagpapabilis ng transportasyon, inaasahan ding mas mapapalakas ng CCLEX ang turismo, negosyo at pamumuhunan sa Cebu. Dahil sa haba at modernong disenyo nito, madalas itong ihambing sa ilan sa mga kilalang tulay sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, ito ang may hawak ng titulo bilang pinakamahabang water-spanning bridge sa Pilipinas. Number 1, Metro Manila Skyway System. At para sa numero 1, hindi isang tradisyonal na tulay, kundi isang napakalawak na network ng elevated expressways ang nangunguna sa listahan. Ang Metro Manila Skyway System ay may kabuuang habang humigit kumulang 39.2 kilometers at matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kilala rin ito bilang simpleng skyway, ang pinakamahabang elevated highway at viaduct system sa buong Pilipinas. Binubuo ito ng magkakaugnay na may elevated road na nagdurugtong sa South Luzon Expressway o SLEX, Metro Manila at kalaunan ay sa North Luzon Expressway o NLEX sa pamamagitan ng Skyway Stage 3. Dahil dito, nabawasan ng malaki ang oras ng biyahe ng mga motorista na dating kinakailangan dumaan sa masisikip na lansangan ng lungsod. Sa kasalukuyan, milyon-milyong Pilipino ang nakikinabang sa sistemang ito bawat taon. Bukod sa pagpapabilis ng transportasyon, mahalaga rin ito sa paghahatid ng mga produkto at serbisyo sa kabisera. Sa haba nitong halos 40 kilometro, walang ibang tulay o viaduct system sa bansa ang nakakalapit sa record na hawak ng Metro Manila Skyway System.
Dahilan upang ito ang opisyal na pinakamahabang tulay o viaduct network sa Pilipinas. Mga ka-MC, mula sa makasaysayang San Juanico Bridge hanggang sa napakalawak na Metro Manila Skyway System, makikita natin kung gaano kalaki ang papel ng mga tulay sa pag-unlad ng Pilipinas. Hindi lamang nila pinaiikli ang oras ng biyahe, kundi pinapalapit din nila ang mga komunidad, pinapalakas ang kalakalan, at binubuksan ang mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Sa bawat sasakyan dumaraan sa mga tulay na ito, may mga taong mas mabilis na nakakapasok sa trabaho, mga negosyong mas mabilis na umuunlad, at mga pamilyang mas madali nagkikita. Habang patuloy na nagtatayo ang bansa ng mas malalaking infrastruktura, malamang na magbago pa ang listahang ito sa mga susunod na taon. Pero sa ngayon mga ka-MC, sila ang ilan sa pinakamahaba at pinakamahalagang tulay na ipinagmamalaki ng Pilipinas. Sa inyong palagay mga ka-MC, alin sa mga tulay na ito ang pinakakahanga-hanga? Alin na ang personal niyong natawiran? At kung bibigyan kayo ng pagkakataon, alin sa mga ito ang gusto niyong makita ng personal? Ibahagi niyo naman ang inyong sagot sa comment section. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag niyong kalimutan mag-like, i-share ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang countdown videos. Maraming salamat sa panonood mga ka-MC Daily. Hanggang sa muli, see ya!